pinagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Isa nga pong malakas na palakpak para sa Diyos. Ayan, truly, God is amazing God. We have a big God. Amen. Tunay nga, nandun yung kagalakan po natin na naparito. It's a big privilege to us. Amen, na makapagpurit, magpagpasalamat sa ating Diyos. Amen. At tunay nga, tayo po ay nagagalak, tayo lubos na nasisiyahan. Amen. Hindi lang every Sunday, kundi every day. Amen. Tunay nga, nandun yung pribilehyo ng Diyos. Nandun yung kalakasan ng Diyos. Nandun yung pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin every day in our lives. Amen. Amen. Kaya ang ganda at ang sarap sa feeling na tunay nga na tayo ay sumasamba, tayo nananampalataya. Amen. Tayo ay nagpupuri sa Diyos. Amen. Tayo ay nagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. Tunay nga, napakalaking pribilehiyo sa atin bilang mga anak ng Diyos. At tayo ay napapalakas. Amen. Tayo ay napapalakas sa kanyang mga salita. At tayo ay napapalakas every Sunday na tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Sabi ko nga, hindi lang every Sunday na tayo nandito. Na kung saan pag nag-attend tayo, doon pa lang tayo napapalakas. Hindi. Amen. Because of our faith. Amen. Because of our belief. Okay. Kung bakit nandun lang yung kasikasigan natin, nandun yung kalakasan, no, na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Sabi nga dito sa mundo, sabi nila, to see is to believe. Amen. Kailangan mo munang makita para ikaw ay maniwala. Amen. Kailangan mo munang maranasan para ikaw ay maniwala. Amen. Dito sa mundo, ganun po. Amen. No? So, kailangan na ganito yung makita mo. No, para lubos mong malaman, lubos mong makita, lubos mong maranasan, at lubos mong maunawaan, no, kung ano yung nararanasan mo sa buhay mo. Amen. Minsan nakakaranas po tayo ng pagsubok, ng problema sa buhay. Amen. At minsan hindi natin kaya, hindi na natin makaya, no, na paano yung gagawin natin? Ano ba yung gagawin natin? Ano ba yung next step na gagawin natin? No, para maibsan yung nararanasan natin na problema, nararanasan natin nararanasan na pagsubok sa buhay natin. Amen. Minsan nawawala tayo sa focus. No, dahil sa mga nararanasan natin. No? Dahil sa sitwasyon na mayroon tayo. Amen. Dahil sa feelings natin, in our emotion, amen, kung bakit minsan ay napopokus tayo dito sa mundo. But sabi ng ating salita ng Diyos, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind through the Word of God. Amen. And then sabi niya, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Amen. Tunay nga, no? Tayo, no, bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano, amen, lubos nating makilala, lubos nating makita kung sino ang Diyos sa buhay natin. Focus in our eyes, focus our eyes, our heart, amen, sa salita ng Diyos. Dahil binigay na sa atin. He already given us. He already prepared us. Everything. Amen. At sabi nga doon sa Matthew 21:22, sabi niya, all things, amen, whatever you ask for in prayer, believe that you have received and it will be yours. Dahil sa iyong pananampalataya. Amen. Dahil sa iyong paniniwala kung bakit nandyan ka. Amen. Dahil sa iyong pananampalataya kung bakit nararanasan mo ang kaginhawaan. Amen. Kung bakit nararanasan mo ang joy, peace, love, no, na ibinigay ng Diyos sa atin. Because He already given us the strength, the power, the healing na kailangan natin every day. Amen. All we have to do is to believe and have faith in Him. At lubos nating makita at makilala kung sino ang Diyos sa buhay natin. Through the Word of God. Amen? Kaya dili-dilihin natin, amen, basahin natin ang salita ng Diyos. Dahil ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Amen? Nagbibigay ng kalakasan. At ang salita ng Diyos ay buhay sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya sabi nga, all you have to do is to believe and have faith in Him. Tayo po'y lubos na nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoon. Amen. Sino dito ang naniniwala sa ating Panginoon? Amen. Sino dito ang may pananampalataya sa ating Panginoon? Amen. Kaya lubos nating makita. Focus our hearts, our mind. Amen. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. He is the King of Kings and the Lord of Lords. He is the beginning and the end. He is the Alpha and Omega. Sabi nga.
Ano pa yung kayang ibigay ng Diyos sa atin dahil binigyan niya ang kanyang buktong na anak sa atin. Kaya all you have to do is to believe and have faith in Him. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. And let's celebrate His goodness. Amen? Binigay niya ang kalakasan para sa iyo, para purihin at sambahin siya. Amen? Oh, thank you, Jesus, for all you've done. Thank you, Jesus, for everything that you've done, Lord God. Woo! Yes! Oh, feel the presence of God in this place. Joy, peace, love, kindness, gentleness. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus, in this place. We praise you, Lord God. And we celebrate. We celebrate the goodness, Jesus. Oh, you deserve to give the highest praise, worship, and adoration. Hallelujah. Oh, God with us. God is good all the time. Here we go. We say, He walked where I walk. He walked where I walk. He stood where I stand. He stood where I stand. He felt what I feel. He felt what I Say, feel. He understands. He knows my frailty. He knows my frailty. Share my humanity. Share my humanity. And tempted in every way. Tempted in every way. Yet without sin. God with us, say, and God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Say, God with us, whoa. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. One say, one of my hated ways, One of the hated ways. stoned by the prejudice, Stoned by the prejudice. suffering injustice. Suffering and justice. Yet he forgave. Well, for my wasted years, Wherefore my wasted years. he paid for my wickedness. Paid for my wickedness. Say, he died in my place, He died in my place. and that I might live. Come on, church, lift your voice to God and say, God with us, oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Celebrate, oh, whoa, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. God with us, oh, whoa, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. God with us, say, whoa, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. God with us, whoa, sing. And God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. God with us, in every step of our way, say, and God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Yes, God with us. Whoa, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. 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 Hey.
celebrate. God is good. No more without it. God is good. We know it's true. Now one to the King. Say, now one to the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty. Praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory. Let praises ring. So I will lift my hands, joy before my King. I lift my hands in. Lift your voice, say, I lift my heart, joy and jubilation. I lift my voice. It's your turn, church, and I will shout blessing to the King, and I will shout Glory. to the King, and I will shout Honor. to the King, and I will shout Power. to declaring blessing, glory, honor, and power belong to Jesus the King of Kings. Now one to the King, now one to the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty. Praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory. Let His praises ring. So I will lift my hands, come on, joy before my King. I lift, woo! I lift my heart, joy in the jubilation. I lift my voice. Come on, shout it to God, and I will shout blessing, and I will shout glory, and I will shout honor to the King, and I will shout power to the King, declaring blessing, glory, honor, and power belong to Jesus the King of Kings. Shout out to God. Now one to the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty. Praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory. Let His praises ring, let His praises ring, let His praises ring. Declaring blessing, glory, honor, and power belongs to you, Jesus alone. Hallelujah, Jesus. We worship you in the Spirit and in truth, Jesus. We declare the blessing, glory, honor, and power that has belonged to you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Woo! Napakasarap magpuri at sumamba sa iyo, Diyos. You deserve to give the highest praise and worship. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, you deserve it, Jesus. Patuloy ka naming makilala at mapasalamatan sa buhay namin, O Diyos. At lubos naming makita kung sino ka sa aming buhay. Patuloy ka naming maunawaan kung sino ka sa aming buhay, O Diyos. That's why we are here, Lord God. We are here to praise your name, to lift your name on high, to bless you, and to glorify you, Jesus. Oh, Lord. From the inside out, we believe, Lord. We believe, Jesus. You are the King of Kings and the Lord of Lords. We believe, Jesus. Everything we do it for your glory, Lord. Thank you for everything that you've done, Lord. Thank you for everything that you've done, Jesus. Kahit na may pagsubok, problema, alam po namin that God is the answer. Jesus Christ is the answer. That's why we worship you, Lord God. We worship you in spirit and in truth. You deserve, Lord God, you deserve. Yes. Feel the presence of God in this place. God, here we are to worship you, Lord. Here we are to bless your name, Jesus. Oh,
Yeah, come on, church. Lift your voice to God in this place. God, here I am. God, here I am. God, here I am, Lord. Here I am to bless your name. Here I am to praise your name. Here I am, Lord. We believe, we believe, we believe, Jesus. Oh, oh, Lord. A thousand times I've failed, still your mercy remains. Should I stumble again, I'm caught in your grace, everlasting. Your light will shine when all never ending. Yeah, my heart and my soul, Lord, I'll give you control. And consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Oh, Jesus. Oh, your will, Lord, your will we do. Your will above all else, and my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Sing, everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all things. Yeah, my heart and my soul, Lord, I give you, Lord, I'll give you control. Consume me from the inside out. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out, and everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out, Lord. We praise your name, Jesus, from the inside out, Lord. Oh, we bless your name, Jesus. Oh, we worship your name, Lord. Oh, so I'll stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. Lift your voice to God and sing now. So I'll stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave. So I said, my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. So I said,
So come on. Lift your voice to God. Say, oh, the one who gave it all. So I say, my soul unto you. lift your voice. Say, and I am is yours. So I'll stand. So I'll stand with arms high and heart abandoned. Need all of the one who gave it all. So I said, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. So I am is yours. I am yours, Jesus, and I am is yours. Hallelujah, hallelujah. Praise your name, Jesus. We will stand into you, Lord. We will stand in your promises. Your promises is true, Jesus. Oh, we will stand, and we believe, Lord. We believe, Jesus. Oh, worship. Gaya nga po ng nabanggit ni Job, dati nababalitaan lamang kita. Subalit ngayon, ikaw ay aking naranasan. Ganon din po kami, O Diyos. Dati nababalitaan ka namin, naririnig ka namin. Subalit, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong mga salita na patuloy pong naihahasik sa amin po mga buhay, nararanasan na po namin ang iyong kaningningan sa amin po mga buhay. Nararanasan po namin ang iyong kabutihan, Panginoon. That you are close to us, Panginoon. Hindi ka malayo, Panginoon. And you will be with us unto the ends of the world, Panginoon. Ganun po, O Diyos, ang iyong pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Na ito po, O Diyos, ay nararanasan po namin sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, nakakapagpuri kami, nakakapagpasalamat po kami, Panginoon, sa bawat araw na dumadaan sa amin po mga buhay. Nandoon ang katiyakan, nandoon ang kapasalamatan na aming Diyos ay napakalapit lamang. Na ang aming Diyos kailanman hindi kami iiwan ni pababayaan man. Kaya nga po, O Diyos, patuloy po, O Lord, ang pagnanasa ng aming mga puso na ikaw ay lalo pa naming makilala sa aming pong mga buhay, O Diyos. Upang sa ganon, Panginoon, masasabi po namin na ang buhay po na naganap at kasiya-siya ay patuloy po naming mararanasan sa aming po mga buhay. At O Diyos, salamat po, O Lord, sa kalayaan na naipapahayag ang iyong mga salita, Panginoon. Na sa umagang ito, O Diyos, salamat po sa iyong anak na gagamitin. Na ito po, O Diyos, ay magiging instrumento upang ang aming mga buhay spiritual ay lalo pang mataas, Panginoon. Lalo pang maging maliwanag sa amin, Panginoon, ang iyong mga plano, O Diyos. Kaya nga po, O Lord, binubuksan po namin ang aming mga kaisipan sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Lord. Upang sa ganon, ito po'y aming pong naman din po'y aming may pamuhay sa aming pong araw-araw na buhay na alam po namin, O Diyos, ang dulot nito ay tunay na tagumpay, kapayapaan, kagalakan sa aming pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Everlasting, your love will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside loud on my soul. Cries out, everlasting, your love will shine when all else fades.
Okay, good morning po sa inyo lahat. At sa aking pong paglalakad sa banda sa amin, mayroon akong nakitang bata. Siguro sanggol pa lang, siguro mga 1 year o 9 months pa lang ata yun. Hindi ko alam gano'n edad yan. Mayroon siyang hawak-hawak na biskit. Sa kanyang kumakalong sa kanya, yung biskit na kinakain niya, isinubo niya kung sino yung kumakarga sa kanya. Either tita niya. At ang sabi ng tita niya, ay napakabait ng batang to, napakabait niya. Nagbibigay siya binibigyan niya ako ng biskwit na kanyang kinakain. Siguro sabi ng tita niya o umawak sa kanya, siguro tinuturan siya ng nanay niya na magbigay. Ang nagturo sa batang yun, siyempre yung nanay. Okay? At tayo naman, kung bakit tayo yung nagbibigay, dahil may nagturo sa atin kung paano magbigay. Di ba? Pero sa Diyos, walang nagturo sa Diyos kung paano magbigay. Tayo, tinuruan tayo kung paano magbigay. Pero ang Diyos, walang nagturo sa Kanyang magbigay. Especially, yung pinakamamahal niyang anak na siyang binigay niya. At nung ito'y ating naunawaan, na may Diyos na makapangyarihan Diyos, na puno ng pagmamahal, ay ibinigay niya ang kanyang anak. At yun ang ating naunawaan. Natuto tayo dahil nakaranas tayo kung paano tayo binigyan. Kaya sa ating pagbibigay, ay tugon lamang na ang Diyos ang siyang unang nagbigay sa atin. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. At nung naunawaan natin kung gaano kabuti ang Panginoon, ibinigay man din naman natin ang ating buhay sa Kanya. Di ba? Pagtapos, ang ating mga pera, 10% natin, ito'y kasunod lamang. Bahagi lang to ng ating pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo manalangin sa Panginoon. Pinapasalamatan kita, O Diyos. Kalikasan mo, Panginoon, na ikaw ay mapagbigay. Walang nag-utos sa iyo na ibigay mo ang iyong pinakamamahal na anak. Pero ikaw, O Diyos, dahil bukal sa iyong puso, ibinigay mo ang iyong anak, pinakamamahal na anak. Kaya naman, Panginoon, nung nalaman namin to, naunawaan namin to, Panginoon, naging malapit kami sa iyo, pasimula nang ibinigay namin ang buhay namin sa iyo. At sa aming pagbibigay ngayon, Panginoon, ay tanda ng aming pasalamat at pag-ibig na buhat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat at kami ang paghahandog, Panginoon, may bukal na puso at pasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning po ulit sa ating lahat. Ayan, ang aawitin po namin ay Promises, Tagalog version. Ayan, tunay nga po na ang pangako at tipan ng Diyos sa buhay natin ay tapat, hindi nagbabago kahit tayo ay pabago-bago, no? Hindi po siya nagbago noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Diyos noon pa man, pangako mo tipan, dakila at tapat. Pinatunayan mo, mga pangako mo ay gagawin mo. Tumaan man ang anumang bagyo, ako'y hawak mo. At tiwala ang buong puso ko sa pangako mo. Dakila katapat sa akin, dakila katapat sa akin, sa
magwawakas. Sa lahat ng panahon, ika'y naging tapat sa mga pangako mo. Dumaan man ang anumang bagyo, ako'y hawak mo. At tiwala ang buong puso ko sa pangako mo. Dakila ka tapat sa akin. Dakila ka tapat sa akin. Sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Dakila ka tapat sa akin. Sa'yo iaalay pag-asa at sandigan. Ikaw lang kailanman, Jesus ang aking buhay. Sa'yo iaalay pag-asa at sandigan. Ikaw lang kailanman, Jesus ang aking buhay. Sa'yo iaalay pag-asa at sandigan. Ikaw lang kailanman, Jesus ang aking buhay. Sa'yo iaalay pag-asa at sandigan. Ikaw lang kailanman, O Diyos, ikaw lamang. Dakila ka tapat sa akin. Dakila ka tapat sa akin. Sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Dakila ka tapat sa akin. Jesus ang aking buhay. Sa'yo iaalay pag-asa at sandigan. Ikaw lang kailanman, Jesus ang aking buhay. Sa'yo iaalay pag-asa at sandigan. Ikaw lang kailanman, O Diyos, ikaw lamang. To God be all the glory po. Amen. Salamat po sa ating Sir Chris. Amen. Praise God. Hindi po maikakaila ang kadakilaan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Young girl, amen. Kasama po nating naghahayag ng kabutihan ng kadakilaan at katapatan ng Diyos sa buhay po natin.
Amen. At alam ko po ang bawat isa, patuloy nating nararanasan araw-araw kung gaano po tayo biniyayaan ng ating Diyos. Siya po yung nagmamarapat sa bawat isa po sa atin. Amen. Kung bakit po tayo nakakatayo, kung bakit po natin naihahayag ng buong galak, ng buong kalakasan, kung gaano po kabuti ang ating Diyos sa buhay po natin. Mabuti po ang Panginoon. Amen. God is good, sabi nga po ng we sing and shout it, sabi po ng ating kanta, no? Amen. Sabi ko nga po, sana kumunta na lang tayo. Praise the Lord. Amen. That we will sing the word of God, His word back to Him. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Times of refreshing, enjoying all His benefits. How great is our God. Amen. Habang patuloy po tayo sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, ng Kanyang mga salita, mas lalo po nating nakikita ng malinaw, nauunawaan kung sino ang Diyos at ang kalagayan po nating espiritual. Amen? Malinaw na malinaw po kung ano ang sinabi ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sabi nga po kanina, it is the grace of God kung bakit po tayo nakakatayo, kung bakit po natin naiyahayag ang kabutihan ng Diyos, ang Kanya pong mga salita, and it is the Holy Spirit who empowers us through the Word of God. From inside out, sabi po ng worship song natin, no, ng inawit natin kanina, what is inside, ang banal na spirito na sumasa atin po, na nananahan sa atin, yun po, yung lumalabas, it comes out naturally. Amen? Kung ano po yung naunawaan natin, kung ano po yung kinain natin, amen? Yung pong binigyan po natin ng focus sa ating pong mga buhay, amen? Yun po yung lalabas at lalabas. And we are in the Spirit. We are in the Spirit of God. At ang banal na Spirito na nananahan po sa bawat isa po sa atin. Amen? Nauunawaan natin kung sino ang Diyos at ang kalagayan po natin sa harapan ng ating Panginoon. And we truly enjoy the life that we have now in Christ. Tama po ba ako? Na-enjoy po natin ang buhay na mayroon tayo ngayon sa ating pong Panginoon. Every day in our lives, amen, the life that God has given unto us, tunay nga po, ma-appreciate mo ang bawat sitwasyon, kalagayan na mayroon ka dahil po sa Diyos. Dahil po sa ating pong Panginoon. Excited tayo lagi sa salita ng Diyos. Amen. Even we are not excited sa mga tumatayo po dito. Amen. Ang salita po ng Diyos, ang siyang patuloy nating pinananabikan sa ating pong mga buhay. Now that we understand who we are in Christ, we enjoy the life that we have now in Christ. Amen. Pwede na po yun, no? Samantalang kayo po ay nakaupo dyan at ako po ay nakatayo dito, tayo pong lahat ay learner, disciple ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay nag-aaral, tayo pong lahat ay nananabik sa mga salita ng ating pong Panginoon, sa turo ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is our great teacher. He reveals to us the Word of God. Amen. Ang banal na Espiritu po ang naghahayag sa ating pong mga buhay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And now, yung topic po natin, enjoying all His benefits, enjoying the fruit of the Holy Spirit. Amen. Mga bunga ng banal na Espiritu po na nasa atin pong mga buhay. Basahin po natin ang Galatians 5:22-23. Amen. Sabi po, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Tagalog po, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan, laban sa mga bagay na ito. Amen. Kagalakan po ang hatid ng bawat mabuting bunga. And the fruit of the Holy Spirit, amen, kung naalala nyo po yung
na-preach ni Pastor, yung living a spirit-filled life, enjoying a spirit-filled life. Amen. Isang bunga po ng pagkakaroon ng isang spirit-filled life o ng isang nagtataglay ng espiritu, no, yung ating pong mga buhay, is having the fruit of the Holy Spirit. Sabi po, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Against such things, there is no law. In other words, when a Christian walks by the Spirit, ang mga bungang po niyan ay nagmamanifesto na lang sa buhay po niya. Amen? The love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, amen, temperance, self-control, magmamanifest po yan sa buhay ng mga taong nagtataglay, ng mga anak ng Diyos na nagtataglay ng banal na Espiritu. We are living a Spirit-filled life, therefore, we have the fruit of the Holy Spirit. May bunga po yung buhay natin, bunga ng banal na Espiritu. It is the Holy Spirit enabling us to bear much fruit. It is the only Holy Spirit. It is only the Holy Spirit, amen, who enables us to bear much fruit. Tayo po ay pinananahanan ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos. Amen. Naniniwala ka ba o kumbinsido ka ba na ikaw ay pinananahanan ng banal na Espiritu? Amen. Tayo po, no, sino po ang nagtataglay ng banal na Espiritu? Ano po ang katibayan natin na tayo ay nagtataglay ng banal na Espiritu and that we are able to enjoy His fruit sa buhay po natin. We can enjoy His fruit. Sabi po dito po, no, yung pinag-uusapan po natin yung fruit, no, fruit of the Holy Spirit. One of the main function of a fruit is to spread the seeds and allow the plant to reproduce. Isa daw pong function, no, yung main function po ng isang fruit, ng isang bunga, no, ng isang, halimbawa, prutas, o kaya po ng isang bunga, amen, is to spread the seeds. Amen? Doon po sa mismong prutas, doon nakakubli yung seed. Amen? At yun pong function po ng isang fruit, no, is to spread the seeds and allow the plant to reproduce. Amen. Kaya po retang saresa, ne po, kung akitsula po, o kaya kahit ano po, kahit bayabas. Kasi saresa lang po, tsaka bayabas yung nasa ano namin. Pag minsan nakita akong kinagat, do? Kinagat po ng kabag-ada po, ne? Bat po ba yon? Bat? O tapos, kinuha na yung seed. Yon. Nagre-reproduce na po yung mga plant. Amen. Yun po yung function ng bunga ng fruit sa ano po, no, sa world, yung literal po na nangyayari sa kalikasan. And so sa ating pong mga buhay, we have the fruit, ne? Mayroon po tayong fruit of the Holy Spirit sa buhay po natin. The fruit of the Holy Spirit is the result of the Holy Spirit presence in the life of a Christian. Amen. Ang bunga ng Espiritu, no, the fruit of the Holy Spirit, ang resulta po, no, ng presensya ng banal na Espiritu sa buhay po ng isang Kristiyano. Resulta na kung saan sumasa Kanya ang banal na Espiritu. Ang katibayan po natin, kanina po sabi ko, anong katibayan natin na nagtataglay tayo ng banal na Espiritu? Ang katibayan po natin nung tanggapin natin ang ating pong Panginoong Yesus. The Bible makes it clear that everyone receives the Holy Spirit. Tinanggap niya ang banal na Espiritu, no? Sinasabi po ng malinaw ng Biblia, the moment he or she believes in Jesus Christ. Nung tayo po tumanggap sa ating pong Panginoon, sumaatin po ang Kanyang Espiritu. Sumaatin po ang banal na Espiritu. Amen? Nananahan po ngayon sa ating mga puso ang banal na Espiritu. That's why we have love, we have joy, we have peace, we have patience, kindness, goodness, gentleness. Amen? At hindi po hiwa-hiwalay po yan, no? Iisang bunga na nanggaling po sa banal na Espiritu. It is the work of the Holy Spirit to conform us. No? Isa sa mga pangunahing layunin ng Holy Spirit coming into our lives is to change this life. Amen?
It is the work of the Holy Spirit to conform us to the image of Christ, making us more like Him. Yun po yung gawa ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Amen? Conform us to the image of Christ, making us more like Him. Amen? Yung pong tinanggap nating Panginoon, ng ating Panginoong Yesus, ang banal na Espiritu po ang gumagawa, nagwo-work sa ating pong mga buhay to conform, no, into the image of Christ. Amen? Nailikha po ang tao into the image of Christ. Amen? Into the image of God. Sabi po sa Genesis. Amen? But because of sin, nawala po yung image na yon sa tao. Amen? Nahiwalay po ang tao sa Diyos. And now, because of Christ, no, because of what Christ did on the cross, at ngayon pong kinilala po ng tao yan, kinilala po natin yan, tinanggap po natin yan, yun po ngayon yung nabalik sa atin. Yung image po ng ating pong Panginoon. Amen? This is the Holy Spirit who lives in us. Ito po yung banal na Espiritu na pinagkaloob po sa atin ng ating pong Panginoon. And also Jesus said, di po ba, no, nung bago umakyat ang ating pong Panginoon sa langit, no, nung ascension, before the ascension of Christ, sabi po niya sa kanyang mga disciples, when I come to the Father, the Comforter, the Holy Spirit will come upon you. Sabi po ng ating pong Panginoong Yesus. And when that happens, you can do greater things more than me. Sabi po ng ating pong Panginoon. Mas makagagawa kayo ng dakilang bagay kesa sa akin. Sabi po ng ating pong Panginoon. Because of the power of the Holy Spirit, because of the Holy Spirit na nasa atin po ngayon, no? Na in the life of the disciples, dumating po, no? Pinaramis po ng ating pong Panginoon, pinangako ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga disipulo at sila po ay na-empower. Kasi malungkot na po sila noon, akala nila, hopeless na kasi namatay na ang Panginoon, wala na, no? But nung pong nabuhay na muli ang ating Diyos, there is the promised Holy Spirit sa buhay po nila. No? And di naman po talaga tayo marunong magsalita. Di naman po tayo talaga marunong maghayag, no? ng kung ano po yung natutunan po natin. But we can because of the Holy Spirit who empowers us. Amen. We can because the Holy Spirit dwells among us. Sabi nga po sa Matthew, no, sa mga disciples, just speak and the Holy Ghost will speak for you because He reveals what the Word of God says. Sabi nga po, narinig na po natin sa ating mga pastor, hindi po nagsasalita ang banal na Espiritu na hiwalay sa salita ng Diyos. It is only the Word of God na nire-reveal po ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Hindi po nahihiwalay ang salita ng Diyos sa mga pahayag po ng banal na Espiritu sa buhay po ng mga mananampalataya. And in the life of the disciples, in Acts chapter 2, no, i-recall ko lamang po kung ano po yung empowerment, no, na naranasan po ng mga disciples. In Acts chapter 2, when they received the promised Holy Spirit, nangaral po sina Apostol Pedro at marami ang nadagdag sa mga naligtas. It added unto them many who believe in Christ, no, during Pentecost po. And that is the promise of the Holy Spirit unto them. Amen. Yun po yung pinaramis na banal na Espiritu ng ating Panginoon sa kanila. The Spirit who dwells within them, no? Ang Espiritong nananahan po sa kanila. And this is the Holy Spirit who live upon you and me that produces fruit in our lives. Same Holy Spirit po, banal na Espiritu na tinanggap po nila, na tinanggap din po natin ngayong kinikilala po natin ang ating pong Panginoon. He dwells among you and me. Siya po ay nananahan sa bawat isa po sa atin. He dwells in you. He dwells in each and every one of us. And the Holy Spirit who dwells among us has the fruit that shows forth in the lives of the believers. Ito po ngayon, no, yung bunga ng Espiritu na lumalabas po, na nagfa-function po ngayon sa ating pong mga buhay. No? Nagmamanifest sa buhay po ng bawat mananampalataya. Ng bawat tumanggap sa ating pong Panginoon na nagtataglay ng kanyang Espiritu.
Evident po ang bunga ng Espiritu sa mga buhay ng mga mananampalataya. Amen? Evident po. Nakikita po yan at yan po ay nagmamanifest sa buhay po. What is inside comes out naturally. Amen? Kung ano po yung tinangkilik natin, ano po yung inabsorb natin from the Word of God, what we understand from the Word of God, amen, yun po ay lumalabas. Praise God. Amen. At yun po yung patuloy pong nagwo-work, no? Gumagawa sa ating pong mga buhay. The evident of the fruit of the Holy Spirit in the lives of the believers. And we can enjoy kung ano po yung nasa atin, kung ano po yung inimpart sa atin, no, ng banal na Espiritu sa buhay po ng mga mananampalataya. Why fruit of the Holy Spirit? Amen. May nakalimutan po ako. Ayun. Yung pong sinasabi nating katibayan na tayo po ay nagtataglay ng banal na Espiritu the moment we receive Jesus. Yung pong Romans 8:9. Ayan. Amen. Nagmamadali po ako, no? Kayo ay wala sa makalamang kalikasan. Kayo ay nasa Espiritu. Kung ang Espiritu ng Diyos ay tunay na nananahan sa inyo, kung ang Espiritu ng Diyos ay tunay na nananahan sa inyo, ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. And in Ephesians 1:13-14, sumampalataya rin kayo kay Kristo pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa Kanya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng banal na Espiritu na ipinangako. 14, ang banal na Espiritu ang katiyakan ng ating mana hanggang sa pagtubos ng biniling pag-aari para sa kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. The seal of the Holy Spirit, no, katunayan po na tayo po ay nagtataglay ng banal na Espiritu when we believe in Jesus, no? When we accepted Jesus, nung kinilala po natin ang ginawa ng ating pong Panginoon para po sa ating lahat. Amen. And that we are, the Spirit of God dwells among us. Amen. Sa bawat isa po sa atin. Praise the Lord. So tayo pong lahat ay tumanggap na sa ating pong Panginoon. Amen. And the Holy Spirit, no, the fruit of the Spirit ay nasa atin pong mga buhay. The work, the function, no, ng banal na Espiritu, pagkakaroon ng bunga ay nasa atin pong mga buhay. Why fruit of the Holy Spirit? Kasi pwede po nating tanungin, 9 yun, bakit fruit, hindi fruits? No? Bakit hindi mga bunga, hindi mga fruits? Amen. So when Paul talks about the fruit of the Holy Spirit, he is referring to fruit that comes from the Spirit of God. Amen. Yung pong tinutukoy po ni Pablo na bunga ng Espiritu, yun po ay tumutukoy sa bunga na nanggagaling po sa Espiritu ng Diyos. Amen. It is the Holy Spirit na nasa buhay po natin, dwelt among us. Amen. Siya po yung source, no? Pinanggalingan ng mga bungang ito, no? Ng mga bunga ng Espiritu. When we follow Jesus and believe in the power of what He did on the cross for us, God fills us with the Holy Spirit. At yun po yung ginawa po natin, yung kinilala po natin. Amen? Yung ginawa ng ating Diyos for what Christ did for us on the cross. Yun lang po no? Yun lang po yung naging susi kung bakit po tayo, kung ano po yung buhay na mayroon po tayo ngayon sa ating pong Panginoon. Amen? And God fills us with the Holy Spirit. Now, pwede rin po nating makita, no, ang mga characteristics na ito o tinatawag din po nating virtues, no, sa mga hindi mananampalataya. At rin po mayroon din po namang mga unbeliever na punong-puno ng pagmamahal, mapasensya, matyaga. Amen?
may kindness, may goodness, may gentleness, biyasang gugulisak, biyasang mimimwa. Amen? Mayroon pa yung mga charity, no? Yung mga ari-arian niya, yung mga pag-aari niya, dinodonate niya sa mga mahihirap. Love, no? Giving. Amen? Mayroon din po namang mga ganon. At makikita po natin yan, evident din po sa mga hindi mananampalataya, ang mga characteristics na ito. Unbelievers also have love, patience, gentleness, kindness, goodness. Amen? Mapaitang mananampalatayang kapitbahay, abiyasang gugulisak, nepo. Amen? Itang mananampalataya, paniyang mimwa, ano po niya. Amen? So, pwede tamo pong sabihan, at mas mayapya po. Ang tamo po niya. Good works. Anybody can do good works. Amen. At mayroon pong malaking pagkakaiba ang bunga ng Espiritu o yung characteristics na mayroon ng mga mananampalataya na ginagawa po natin sa araw-araw at pagkakaiba po ng mabuting gawa. Amen. Anybody can do good works. Marami naman talaga gumagawa ng dakilang bagay, but it will not last. Kasi pwede pong magsawa. No? Pwede silang magsawa, lalo na in return, wala naman po silang napapala. Self, no? Because of, ginagawa po nila yon dahil gusto nila, dahil po nasisiyahan sila doon. Amen? Napag-usapan po namin last Wednesday, kung minsan gagawin po ng isang tao ang isang bagay dahil masaya siya doon. Kapag nakatulong siya, masaya siya. No? Kapag nakapag-show siya ng kindness sa mga tao, masaya siya. Amen? But if it is not coming, no, from the Holy Spirit the Holy Spirit who motivate a person, no, yung isang tao na kumikilala sa ating pong Panginoon, yun lang po yung nananatili. Amen? Good works, hindi po nananatili, no? Ang mabuting gawa, nahiwalay po sa Diyos. Ito po yung mabubuting gawa ng tao, nahiwalay sa Diyos. Nahiwalay sa kalooban ng ating pong Panginoon. Anybody can do good works, pero hindi naman sila sumasampalataya sa Diyos. Amen? Hindi naman po sila naniniwala sa ating pong Panginoon. Ang alam lang nila, kailangan kong gawin to dahil mabuti to. Kailangan kong gawin to dahil kailangan nila. At masaya ako dito. Ganun lang po, no? At kapag na-upset siya, kapag po na-disappoint siya, o kaya po na-frustrate siya, hihinto na. Amen? But the fruit that comes, that shows forth sa buhay po ng mga mananampalataya as a work of the Holy Spirit in their lives, every day. Amen? Parang ano na lang po yan, parang river of life, parang agos ng tubig na hindi mo po, kahit anong pigil mo, kahit anong hadlang, no? Mintano ko po kareng ilog. Amen. Kaya kami po ting ilog kempong lugar mi, ne po. Kahit anong ano mo diyan, kahit anong harang mo diyan, may lulusot na tubig. Amen. Ganun po yung river na yung pong manifestation po ng buhay po natin, ganun po, it comes out, no? Naturally. Hindi mo ipipilit. Amen? Because of the ina-absorb po natin, kinukuha po natin, kinikilala po natin kung sino ang Diyos, ang Kanya pong mga salita, yun po yung lumalabas sa buhay po ng bawat isa. Amen? Ito po yung sinabi ko po kanina, ito po yung mabubuting gawa, no? Kapag hiwalay ka sa Diyos, pwede pong mawala. Mga bungang nalalaglag, meaning hindi nananatili. Di po ba, kapag may puno ka, amen, hanggang pong balasena siya, yan, talong. No? Naalala ko si Pastor Edgar po noon. May nag-iisa lang silang puno ng talong sa likod. Nag-iisa lang po yan, pero kapag namunga, ay nako, hitik na hitik sa bunga. Amen. At kapag po nagluluto kami,
yun, no? Ang dami pong mga bunga doon sa likod, kahit nag-iisa. Amen. So, na-enjoy po ang bawat bunga, no? Siguro po sa inyong mga bakuran o kung may lupa man kayo, may mga farm. Amen. Kapag po nakakita ka ng bunga sa iyong mga tanim, no? Sa iyong mga puno, talagang tuwang-tuwa ka. Amen. Tuwang-tuwa ka. At lalo mo pang gustong magbunga pa, yung desire mo na magbunga pa yung mga puno na yon, no? And to think, no, yun din po yung gustong makita ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay, na tayo po'y sumasagana sa mga bunga ng Espiritu na nandito na po ngayon, na nakatanim na sa ating pong mga puso, na nandito na sa ating pong mga buhay. Nakikilala ang puno. Amen. Dito na po ako sa Matthew 7:15-20. Praise the Lord. Basahin po natin ang Matthew 7:15-20. Sabi po, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Lumalapit sila sa inyo na nagdaramit tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. Makikilala ninyo sila ng lubos sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Ang mga tao ba ay makakapitas ng mga ubas sa tinikan o ng mga igo sa dawagan? Maging ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, ngunit ang isang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Ang isang mabuting punong kahoy ay hindi makapagbubunga ng masama, ni ang masamang punong kahoy ay makapagbubunga ng mabuti. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya nga, sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. By their fruit you shall know them. Ito po yung, nakikilala po ang puno sa mga bunga nito. Amen? Every good tree bears good fruit. Amen. Sabi po ng Matthew 7:15-20. Nakikilala ang puno sa mga bunga nito. Minsan kapag po ang isang puno wala pa siyang bunga, nanghuhula ka kung ano yung kung ano pong puno yun, kasi minsan magkakapareho po yung dahon, di po ba? No? Pero kapag nagkaroon na yan ng bunga, chiko yan, mangga yan, no? Ganito yan, no? Kasi kailangan may mayroon pong bunga. Amen. Para po lubusang makilala kung anong klaseng puno yun. Amen. And sa atin pong mga buhay, nakikilala po kung sino ang Diyos. Mayroon pong mga bulaang propeta, sabi po ni Mateo, ni Matthew. Amen. At maraming nangangaral din ng salita ng Diyos. Marami rin pong nagpapahayag ng salita ng Diyos. And the warning is, by their fruit, you shall know them. And thank God, nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil alam po nating i-distinguish kung ano po yung mabuting bunga sa masamang bunga. Amen? Alam po nating dahil po sa empowerment ng salita ng Diyos, empowerment ng banal na spirito sa ating pong mga buhay, now that we understand kung ano po yung kalagayan natin sa Diyos, doon po tayo nakafocus. Amen? Kung ano po yung hayagang sinasabi ng salita ng katotohanan sa ating pong mga buhay. Siguro po, mamaya si Pastor Amen. Basta every good tree bears good fruit. Nananatili ang mga bungang tunay na nakakabit sa puno ng ubas ang ating pong Panginoon. Amen. Ang nananatili lamang po ay ang mga bungang nakakabit sa tunay na puno ng ubas. Therefore, ang mga nakakabit po sa tunay na puno ng ubas, manapay ang ating pong Panginoon. Isang bagay pa po, the Bible says, what is in the Spirit is in the Spirit, and what is in the flesh is in the flesh. Amen? Ang Espiritu ay Espiritu, ang laman ay laman. Sabi po,
narinig na po natin yan, napag-aralan na po natin yan, no? Kung ano po yung buhay sa spirito at kung ano po yung buhay sa laman. There is what we call a life in the flesh. Sabi po doon, no, yung unang before verses 22 to 23 ng Galatians chapter 5, sabi po sa verse 19, ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga, ay hindi yan. Galatians 5, 19 to 21. Amen. Sorry po, no? Magulo. First time. Amen. Galatians 5, 19 to 21. Amen. Ayan. A life live in the flesh. Ngayon ang mga gawa ng laman ay nahahayag. Ang mga ito ay ang pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kahalayan, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pag-aalitan, paglalaban-laban, paninibugho, pag-uumapaw sa poot, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, mga pagkainggit, pagpatay, paglalasing, magulong pagtitipon, at mga bagay na tulad ng mga ito. Ito ay ipinapaunang sabi ko sa inyo, katulad ng sinabi ko sa inyo noong una, ang mga gumagawa ng ganoong mga bagay ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. They will not inherit the kingdom of God. Sabi po ng Galatians chapter 5 verses 19 to 21. This is the life, no? Ito po yung contradiction. Ito po yung life na namumuhay ayon po sa laman, no? According to Galatians 5:19 to 21. This is the contradiction of the fruit of the Holy Spirit. Evident po ang mga ito, reality. Nangyayari po yung mga bagay na ito sa isang taong hiwalay sa ating pong Panginoon. Hiwalay sa Diyos. Hiwalay sa salita ng ating Panginoon. Hindi po kumikilala sa ating Diyos. Hiwalay sa Espiritu. They are evident. They are reality. Amen? Kakontra po ng bunga ng Espiritu. But there is a life in the Spirit. At yun po yung sinasabi sa Galatians 5:20 to 23. But the fruit, no? Eto, mayroong pagkainggit, mayroong pagpatay, may paglalasing, may pangkukulang, may mga ganito, may mga ganyan, no? Kasamaan na umiiral po sa mundo. A life in the flesh. But the fruit of the Holy Spirit, sabi po niya, no? The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness. Amen? Self-control. So yun po yung mga, yun po yung bunga ng isang mananampalataya, no? Na namumuhay ayon sa Espiritu. At tayo po ngayon ay kinikilala po natin yung buhay natin na mayroon po tayo who we are in the Spirit. Amen? Amen? Kung iisipin mo, no? Kung iisipin po natin, yung pong buhay po natin ngayon, napaka-precious. Amen? Napakaganda, no, ng kalagayan po natin sa harapan ng ating pong Panginoon. Hindi mo pipiliin, amen, na ibaling pa ang iyong paningin sa mga bagay dito sa mundo dahil in the Lord, amen, you are secured in the Lord, no, sa piling po ng ating pong Panginoon. Amen. Yung pong grace, ne, yung pong kung gaano po kabuti, kung gaano katapat ang ating Diyos sa ating pong mga buhay, doon mo iaangkla yung buhay mo eh. Doon mo po ilalagay, no? Doon mo pipiliing ilagay. Amen? Although, marami pong tukso sa mundong ito, no? Pero isipin niyo po, napaka-uncertain po ng mundo, no? Napaka-gulo. Amen? And we can only rest. Nakakapag-rest lang po tayo dahil tayo po, nauunawaan natin ngayon na tayo, taglay-taglay natin ang biyaya na mayroon po tayo sa harapan na ating pong Panginoon. This is the life who live in the Spirit. Amen?
the result is having the fruit of the Spirit. Sino po ang nananatili at namumunga ng sagana? Tingnan po natin ang John 15, 1-7. Sabi po ng ating Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga na nasa akin na hindi namumunga ay inaalis niya, at ang bawat sangang namumunga ay nililinis niya upang lalo pang magbunga ng marami. Amen? Kayo ay malinis na sa pamamagitan ng salita. Nasa nalita ko na sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makapamumunga sa kanyang sarili, malibang ito ay manatili sa puno ng ubas. Amen. Maging kayo man ay hindi makapamumunga, malibang manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makagagawa ng anuman. Malibang ang sino man ay manatili sa akin, siya ay itatapon tulad ng sanga at ito ay matutuyo. Kanila itong tinitipon at tinatapon sa apoy at ito ay sinusunog. Kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong maibigan at ito ay mangyayari sa inyo. Amen? The Bible is very clear, apart from God, we can do nothing. Amen. Malinaw po ang salita ng Diyos. We cannot bear fruit kung hindi tayo nakakabit sa puno ng ubas. Sa ating pong Panginoon. Tayo po ngayon, ang buhay natin ay nakakabit. Ang tunay na puno ng ubas ay ang ating Panginoon at tayo po yung mga sanga, no, na nakakabit, nagdadahon, nagbubunga, sumasagana. Dahil po tayo ay nakakabit sa ating pong Diyos. Tayo po ay nananatili, no? Tayo po, mga sanga tayo na nandyan po sa ating pong Panginoon. Amen. Na nakakabit po sa tunay na puno ng ubas. And verse 7, sabi po niya, remain in me. No? If you remain in me, and my word remain in you, sabi po ng ating Panginoon, hingin ninyong anumang inyong maibigan at ito ay mangyayari sa inyo. And it manifested. Nararanasan po natin ang Panginoon. Nararanasan po natin ang gawa ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. No? Dahil po sa pananatili. Amen. Again, it is the Word of God. Remain in me and I will remain in you. Ang pananatili natin sa salita ng Diyos ang nagiging daan kung bakit po tayo ay makapamumunga ng sagana. Again, palagi po nating naririnig sa ating pong mga pastors, sa ating pong mga leaders. Amen. The Word of God. It is always the Word of God. Amen. Siya pong nagpapalago, nagpapatubo sa ating pong mga buhay. Ang Diyos ang nagpapatubo and the Holy Spirit causes us to produce fruit. Yun po yung manifestation po ng buhay po natin. Yun po yung manifestation ng mga bunga ng Espiritu sa ating pong mga buhay. And there's more. Amen. Marami pa po, kasi sabi ng ating Panginoon, you can do greater things. Amen? Marami pa po tayong madidiskubre na kalagayan po natin sa Diyos na pwede po tayong maging pagpapala sa mga taong nakapaligid po sa atin. And that is the life na nakaugnay po, nakakabit po sa tunay na puno ng ubas. Isipin mo kung hiwalay ka sa Diyos, anong klaseng buhay mayroon ka. Amen? Kung wala tayo sa ating pong Panginoon, sino tayo? Parang kanta yun, no? Amen? Sino tayo? Amen? Anong value mayroon tayo dito po sa mundo? Which is, hindi nananatili, no? Ang kalagayan po sa mundo ay pansamantala lamang. We are from everlasting to everlasting because God, no? God is an everlasting God na nananahan po ngayon sa ating pong mga buhay. That is the life. Amen? So yung pong mga bunga, hindi po natin pinipilit, no, na magkaroon. Amen? Although sa natural na pagtatanim, mayroon po silang ini-insert na, pruning po ba yun, no?
nung high school ako, pinag-aralan na namin yun eh. Yung puno ng talong, nilagyan po namin ng sili, binakbak. Marketing po ba yon? Amen. So yung mga natural, yung mga, innovation na ginagawa po ng mga nagtatanim. So kung farmer ka, mas naiintindihan mo yung proseso ng mga ganito. Amen? So yung pong bunga, hindi po pinipilit na magkaroon ng bunga. Naalala ko po dati, yung mga law na sinasabi po ni Pastor, yung law of aerodynamics, yung law ng soil, na kapag tinanim mo yung puno doon, dahil yun yung dapat, yun po yung talagang ng puno o ng halaman. Amen? Dahil doon siya nakatanim, doon po talaga yung karapat-dapat sa kanya, magbubloom po siya, tutubo po siya. Amen? Kasi po yun yung dapat, yun yung nandoon. Amen? At dahil hindi ka sumalungat doon sa law, hindi ka po sumalungat doon sa dapat, ayun, makikinabang ka. Amen? At tayo pong lahat, amen? Kapag pakinabang po ang buhay na mayroon po tayo because of Christ. Amen? Because of the life that we have now in Christ. Amen? At na-enjoy po nating ibahagi ito. Na-enjoy po nating ipamuhay ito, ang mga bagay na ito. Dahil po, alam po natin, ito yung minarapat sa atin na ating pong Panginoon. Hindi po pinipilit na magkaroon ng bunga. Just remain in the Word. Just remain in the vine, the true vine. And that is our Lord Jesus Christ. And the Holy Spirit who dwelt among us, siya po, ito po yung reproduction ng mga buhay po natin, ng mga bunga na mayroon po tayo. Amen? Nagagawa po nating magmahal. Amen? Nagagawa po nating magpasensya, magtiyaga. To show kindness, goodness, gentleness. Amen? Mayroon naman pong mga taong yung mainhin po talaga. Galit na, hindi pa halata. Yung mga Ilonggo, ganun po. Patayin man kita dyan, dong, sabi niya. Papatay na, pero malambing pa rin. Amen? Yun naman daw po mga Kapampangan, maingay. Sabi po ng asawa ko, ganun, kayong mga Kapampangan, nangiingay nyo. Sabi niya. Amen? So, ganun po, saan na ba ako? Nawala ako. Amen. We can show. Mayroon naman po mga taong ganun talaga. Amen. But sa atin po, na pinananahanan ng banal na spirito, mayroon pong mga bunga. Amen. Nanggaling po sa atin. Sabi nga po dito, what we absorb, what we understand from God, yun po yung buhay natin. And thank you. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. We thank yung mga naririnig po natin ngayon, kung bakit po tayo ngayon ay nakaangkla, yung buhay po natin ay nakaangkla sa salita ng ating Diyos. And to the work of the Holy Spirit that made us understand, amen, kung sino po tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. At yun po yung binubuhay po natin. Yun po yung kinakabuhay po natin. Ang salita ng Diyos na nagpapaunawa sa atin ng magandang kalagayan natin, ng pananatili sa Diyos at sa Kanya pong mga salita. Amen? It is the Holy Spirit that causes us to bear much fruit and sow the fruit of the Holy Spirit. Sabi po ng Psalm 1:3, ang katulad niya isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Amen? Imagine, ikaw yan. Sumasagana sa bunga, in season, na kahit ano pong uncertainty sa mundo. Amen. Because of God, Because of God, through His Word, palagi kang puno, lagi kang sariwa, energetic, sabi nga po ni Madam Jem, parang bata ka lagi. Di ba sabi po ni Isaiah, in chapter 40, He that waited upon the Lord
shall renew their strength. Biruin mo yung lakas mo parang isang kabataan. Because of God. No? Because of the life na nakakonect po ngayon, na mayroon po tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. Na-appreciate mo yung bawat ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Nararanasan niyo po ba yon? Even though you are 60, no, 50, 40, no? Nagbibiruan po kami minsan kapag dati nung bata ka, pinag-uusapan nyo yung mga adventure nyo, no? Pag tumanda ka na, mga maintenance, sabi po nila, no? Amen? But in the Lord, sa ating pong Diyos, yung buhay po natin na mayroon po tayo ngayon sa ating pong Panginoon, okay yan, okay na yan. Amen? We are still fresh, energetic, buhay na buhay. Sumasagana po tayo sa ating Diyos. Sumasagana po tayo sa gawain na ating pong Panginoon. Amen? And that is the work, no? Ng salita ng Diyos, no? Ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Sa buhay po ng mga mananampalataya, ng buhay po na mayroon tayo sa Diyos, na nakakabit tayo sa ating pong Panginoon, ng buhay na nakaugnay sa ating pong Diyos. And we really appreciate, no? Ang dami pong pwede po nating marinig pa at mapag-aralan pa kung sino po tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. And the case, yung pong pwede lamang po nating gawin, yung manatili po tayo sa mga salita ng ating Diyos. Amen. At dyan po tayo lumalago. At dyan po tayo patuloy na tutubo. Kapag po hindi ka na naghahanap ng salita ng Diyos, kapag po hindi mo na inaasam-asam ang pagdidilig ng ating pong Panginoon, no, ng kanyang mga salita sa buhay mo, unti-unti ka nang malalanta, unti-unti ka nang, amen, guguho at malalaglag na. Amen. Mapuputol na. Sabi po ng pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga ng sagana. Kapag po farmer ka, ganun po, no? Tatabasan mo po ring tanaman, itapong na kapakipakinabang. Banta po, umusbong lapuri at ang fresh, umusbong lapuri at ang sangang dapat umusbong. Lako mo po rin ang metuyo, no? Aalisin mo po yung natuyo, no? Kahit sa mga ito, kapag po ganito na, yellow na, nag-yellow na, para po lalo siyang mag-bloom. Siyempre, tatanggalin mo, no? Lilinisin mo. Nililinis niya yung bawat sangang hindi namumunga ng sagana. Amen. And we are willing. Alam ko naman po tayong lahat ay patuloy na nagpapaturo. We are willing, no, to be prune, no, sa ating pong Panginoon, no, sa kanya pong mga salita. Kaya nga po nagpapatuloy tayo. Nagpapatuloy ang salita ng Diyos, yung ating pong mga GE. Amen. No? Kalakasan, empowerment na nanggagaling po sa salita ng Diyos, nanggagaling po sa banal na Espiritu through the Word of God. Amen. Amen. Tapos na po ako. Praise God. Tayo pong lahat ay umawit sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. From the inside out. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Let us worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Tayo pong lahat ay tumayo. At patuloy po nating namnamin ang presensya po ng ating pong Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Yes, Lord.
Yes, Lord. Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your word. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Yes, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise God. Pwede mo ka muna. Yan. Thank you very much. Okay. Tunay nga po na ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Amen. At tunay nga po na man, hindi siya nagkulang. Panginoon Diyos sa ating tagapagsalita, after 10 years, amen, tumayo siya uli. Praise God. Tunay nga po na ang pagkilos ng Diyos ay hindi natin po mapigilan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At tirin niya man, bago ang kanyang damit, mind siya, nag-mind. Okay. At I believe na balang araw yung mga dating music ministry natin, yung old, ay muling natayo dito. No? At sila po ay magunguna sa ating song leading. Amen? So, wala akong visibility kay Lord. Praise God. At kahit matanda na kayo, kung gusto niyo pong magbuo, pwede rin. Amen? Praise God. So, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, sa ating pong pag-aaral ay tamagit po ni Sir Irene na talaga naman na kapag nanatili tayo sa Kanya, tayo magkaroon ng bunga. At nasa atin na ang bunga dahil nasa atin ang Holy Spirit. Pero sometimes, marami nagtatanong ng mga Kristiyano, kung nasa akin na ang lahat, nasa akin ang Panginoon, nasa akin na lahat, at nasa akin ang bunga ng Espiritu, ba't hindi ko naranasan sa buhay ko? Tingnan niyo po, no? Sa Luke chapter 2, verse 52. Luke 2:52. Sa Tagalog ay makita natin na patuloy lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino at kinalagdan siya ng Diyos at ng mga tao. Sa King James Version, Jesus increased in wisdom, stature, and favor with God. So si Jesus Christ, hindi siya biglang malaki, kundi siya dumaan sa normal na paglago physically. Siguro tinuruan siyang magbasa, masumulat, maglakad. No? So he grew, increased, no? In wisdom, in stature. At ang Panginoon ay grow din sa favor ng Diyos. Anak siya ng Diyos, nasa Kanya ang favor. Pero kailangan niya itong matutuhan, malaman na siya po'y anak ng Diyos. Kaya nung siya tuksin ng dyablo, no? Nung tuksin siya ng dyablo, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, so binibigyan siya ng doubt ng dyablo sa kanyang pagiging anak ng Diyos. So my dear brothers and sisters, ganun din po tayo. Nasa atin na ang Holy Spirit at nasa atin ang lahat dahil kay Kristo. Kung sa unang Adan ay nasa atin ang kahirapan, nasa atin ang sakit,
Wala naman tayong ginawang kasalanan. Pero tayo naging makasalanan. Kasi naman natin yan. Pero may dumating na pangalawang Adan. At sa kanyang pagdating, siya ay nag-obey sa Ama. At kung anong ginawa ng pangalawang Adan, ay sumaatin dahil siya ay tinanggap sa ating mga buhay. Kaya po, ang lahat ng mga bagay kay Kristo ay sa atin. Kung talagang tinanggap mo ang Panginoon. Pero marami mga Kristiyano nagtatanong, kung nasa akin na lahat, bakit wala akong pera? Bakit naghihirap ko? Alam nyo, itong kailangan natin. Kaya nga nandito tayo sa church na ito, sa ating GE, para natin patuloy na makakita. O kung paano sabi ni Job, nabanggit ni Sir Brother Saul kanina, Job 42 verse 5, nakita niya ang Diyos. Nakita niya. No? Sa ibang version, sa King James version, nakita niya ang Diyos. Dating nabalitaan ko lang ang Diyos. Alam ko, God is good. Alam ko na ang Diyos ay mabait. Pinagpala ko. Narinig natin lagi yan. Pero nawi, sa ating pagsama-sama, eventually, ito'y makita natin sa ating mga buhay. At makita natin sa ating mga puso. Kasi meron tinatawag na human faith at divine faith. No? So, tayo po'y nakakita ng mga bagay na sa ating pagiging human. Alam natin, kapag tayo po ay may sakit, alam natin kapag wala tayong pera, ano magiging bunga nito sa buhay natin? Nakita natin yon. Kahit walang sinasabi ng tao, at kumisan, hindi natin ito sinasabi ng ating mga bibig, pero sinasabi ito ng ating mga puso. Sana'y maintindihan niyo ako dito. Nakikita ng ating mga puso sa ating mga buhay. Meron tayong nakikita na hindi nakikita ng mata, pero nakikita ng puso. Di pa natin nakita, di pa natin na-feel, pero alam natin, nakikita natin sa ating mga puso kung ano ang mangyayari sa buhay natin. Diba? Nakuha niyo ako? No? Meron kayong mga bagay na nakikita. Hindi nakikita ng mata, pero nakikita ng ating mga puso. Yun ang human faith. Nakita mo ang natural things in your life. At naway sa buhay natin. Makita rin natin ng lubusan kung sino tayo sa ating Panginoon. At kung ano ang kalagayan natin sa buhay natin. Kaya mag-grow tayo doon. At ang pag-grow, sabi nga ng Psalm 1 na binanggit ni Sir Irene, verse 3, sa taktang panahon, tayo mamunga. So, wala ang shortcut. Simple. Bless ka. Bless ka. Pinagpala ka. Anak ka ng Diyos. Pinagaling ka ng Panginoon. Napakasimple. Pero it's not easy. We need to grow. Amen? We need to grow in knowledge. Kaya nga, 1 Peter chapter 1, verse 3, grow in the knowledge of the truth of our Lord Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, sama-sama tayo. At kung ano tayo sa ating Panginoon, kung anong kalagayan natin ngayon, hindi lang natural things ang ating alam, ang ating nakikita sa ating puso, kundi lubos na mas manguna, makita natin kung sino tayo at kung ano tayo bilang anak ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Makita natin na hindi nakikita ng mata. Katulad ni Job, katulad ni, yung share ko noon, katulad ni Elisha. Nakita niya, napakarami nila. May mga kalaban, may mga chariot, may mga kabayo. Pero sabi ni Elijah,
mas marami tayo. At ang sabi ng Panginoon kay Elisha, no, Panginoon, naway makita mo. Makita niya, buksan mo ang kanyang mga mata. No? At nabuksan ang mga mata ni katulong ni Elisha. At nakita niya mas marami. Hindi nakita ng natural na mata, pero nakita ng puso. Si Adan at Eva, sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, bakit kayo nagtatago? Kasi po kami mga ubad. Sabi ni Adan at Eva, ubad po kami. Sino nagsabi sa inyo, ubad kayo? Dati na silang ubad eh. Hindi naman sila, nung nagkasala, ay doon sila, inalis ang kanilang mga damit. No. Ubad na sila. Pero mas nanguna sa kanila ang natural na bagay at mas nakikita nila na dati ay nangunguna ang spiritual na bagay sa buhay nila. Nakikita nila na hindi sila ubad, hindi sila nahiya sa isa. Hindi sila nagtatago kahit sila ubad kasi mas nakikita nila ang kanilang ugnayan at fellowship sa ating Panginoon. Mas nangunguna sa kanila ang spiritual na bagay. Kaya po mga kapatid, tayo manihirapan, tataasan ang lahat ng bagay. Naway makita natin na tayo sagana. Mabuksan ang ating mga mata. Katulad ni Elisha. Mabuksan, mag-grow tayo katulad ni Jesus sa pabor ng Diyos. Na nasa atin na at nakaki Jesus na bilang anak ng Diyos. Makita natin na mas masagana tayo. Malakas tayo. Magaling tayo. Mga kapatid. Kaya nga, hindi tayo nagkukulang. Puno tayo ng pag-ibig, pananampalataya. Kaya kung kulang ka man ng pag-ibig, makita mo na ikaw ay mahal ng Panginoon. Makasalanan ka pa, ay minahal ka ng Diyos. So, kapag gano'n na ating nakita, talaga naman, kahit walang magutos sa atin, hindi tayo natatakot, kaya tayo po ay gumagawa ng tama. Hindi dahil natatakot tayo, mawawalan tayo ng trabaho, kaya dapat tayo hindi malate. So hindi, kahit walang tayong batas na sinusunod, pero dahil tayo po ay nakita natin ang kagandahan ng buhay natin sa Panginoon, tayo naman po ay masayang gumagawa ng lahat ng bagay nito. Na tayo nagmamahal, puno ng palampalaya, na tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon, na hindi tayo dapat utusan ng solidar, tayo magpuri sa Panginoon. Tayo po ay kusa nagpupuri, kusa nagtataas ng ating mga kamay sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Dahil yon ang ating nakikita sa ating mga buhay. Amen po ba? So God bless you po sa inyong lahat. Amen? Amen. Yan. Purihin ng Diyos. At tayo po ay maga pa naman. Amen. So, nag-overtime lang ng konti. Okay? So, tayong lahat, itumayo at magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po, Diyos. At tunay, Panginoon, na kami ay nandito. Taglay ang bunga ng Espiritu sa buhay namin. Taglay namin ang Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa amin. At Lord, kung meron pa dito na hindi ka pa lubos tinanggap sa kanyang sa buhay nila, sa puso nila, sa oras nito, kapatid, pusan mo ang iyong puso at kilalanin ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Lord, we thank you for this morning. Salamat sa iyong mensahero na ginamit sa mga ito. Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng
ng Espiritu Santo. We all say, Amen and Amen. God bless you po sa inyong lahat.